na lang nato kung unsa ang mamahimong desisyon sa COMELEC very soon. Kay sa ako na ibawan, very soon, magdesisyon na ang COMELEC diha sa DQ ni Mayor Duterte. Pero kung i-DQ nila si Poe, kung i-DQ po nila si Duterte, murag, Klaro na. medyo hayag-hayag na gid na, murag kita na gid nato unsay agi ani. Diba? So, tanaw na lang nato. I just hope, no. We just hope and pray na dili iyon ana. Naisgutan nimo si Senator Grace Poe, Congressman Carlos. Sa tanaw nimo ma-disqualified gid ha siya in final with finality. Ako personally Raf, kung ako lay padesisyonan, ako pa'y padesisyonon ani. Ako padaganon na lang si Grace Poe, eh. Correct. Di ba? Padaganon na lang na. In fact, ingon ako, padaganon na sila tanan. Kunya ang tao na rin desisyon, tao na rin magpili ana. Di ba? Of course, kabalutan na out of the hundreds na ni-file for president, naiuban dihan na nuisance gyud, klaro kay nuisance. I mean, nakita naman nato mga karakter nila katong pag-interview sa ilaha, kung unsay panulti, unsay mga plataporma de gobyerno na out of this world, murag mga alien. Kabalo na ta kung kinsay medyo unbalanced diha, di ba? Medyo kabalo na ta. Side na ta ana. Pero questionable gyud, pero may okay. I mean, like bubuisiho ko nga disqualify man nimo na test naman na sa una. Padagana gud na si Recelito David, nga disqualify man ni si Recelito David na didagan naman na siya sa primero sa una. Di ba? So, anong i-disqualify pa man ninyo na? Di ba? Unya, doon na pa yung mga lain diha na pwede good. Pero katong mga, kuan good na, ayaw na, inusan good na sila, pero kanang uban. Kanang nuyak diha, no? Isulod na lang good na sa balota. Grace po, ana, sabi. Ako, personally, isulod na lang nasa balota, ang tao na lang maghusga ang desisyon. Pero, kumana na, nagdesisyon naman ang first division. So, now, speaking as a lawyer, nagdesisyon na ang first division sa COMELEC. Ingon sila, DQ, disqualified yun. Ang second division, sad. In fact, nauna pa gani ang second division kaysa sa first division na nagdesisyon, di ba? Disqualified, sad. Gisaka na nila sa COMELEC and Bank. Ang ingon sa COMELEC and Bank, disqualified yun. So, as a lawyer, bisan pa man, saka pa ni mo na sa Supreme Court. I really don't think so. Nga mabaliktad. Kay, ang problema dyan kay Senator Grace Poe is yung two things lagi. First is ang residency requirement. Di ba? 10 years ba yun? Na gibutang man niya nga 6 years and 6 months dito pagdagan niya ang Senate. Ikaduha, ligamit pa siya sa sa American passport niya. No? So, sa residency problema ta. Natural born. She's governed under the 1935 Constitution. And kinihanlan, no? She really has to present, under the 1935 Constitution, she has to present a father nga Pilipino. Wala tayong mahimo eh. Unless you change the Constitution, yun ang requirement, Unya, nag-negative man ang yung DNA test. And then, you have to find your father. Kinahanglan mapakita gid ka ug amahan nimo nga Pilipino. Unfair as it is, maybe you should just change the Constitution. But right now, under the 1935 Constitution, unless you remedy that, then wala tayong magawa. No? So that's the lawyer in me speaking. So sorry to say, good. Mukhang mahirapan talaga siya. Mahirapan talaga siya pumasok. Congressman Carlos Greles, gikutlo ang imong gingon nga iparesolve ba dayon ang DQ cases? Palig daw sa detalye, Congressman. Yes, because kuan baya, by January 15, matod pa sa COMELEC, they will start printing the ballots. Diba? So sa ato pa, kung imprintan nila ang mga balota, diha na nato may bawaan kung sulod ba si Grace Poe or sulod ba si Rudy Duterte. At least, sa Grace Poe, humana ang COMELEC. Unless Grace Poe gets a TRO or a status quo ante sa Supreme Court, her name will be removed from the ballot. Ang kay Mayor Duterte, wala pa ma-resolve sa COMELEC. So that's unfair.
Di ba? At least si Grace Poe is now going to the Supreme Court. Bahala na Supreme Court kung mag-decision. Kung kay Mayor Duterte, mahuman na ta sa December, mag-January na, unya, wala pa'y decision ang COMELEC. Unya, what if ang COMELEC mag-decision January 14? Kung saan na ito pagsaka sa Supreme Court, wala pa tayo exhaustion of remedies. Kay mag-MR pa ka sa COMELEC. So sa ato pa, dili na ako gusto na madilitar na pod ang printing sa balota. Kay mo yun ang COMELEC, napatay Duterte case, wala pa tamang decision. Ani, sige, i-delay natin ang printing ng balot. Kaya kung i-delay ni mo ang printing ng balot, kung sa'yo may tabo, mao na ang pasangilan nila, mao nang na-delay po ang eleksyon. Di, under na po ning no election scenario. Niya na po ning no L. That's why, yun ako, kinihanan, desisyonan dayon kini sa COMELEC ang kaso ni Duterte sa disqualification this month, December, para humana. Kaya kung sa January pa na, madilatar na po na siya, basig mag-no election scenario ta. Mao na ang vote na kung ipasabot niya. Legally speaking, Congressman and Attorney Carlo, kung sa magyud ang ngayong maresolba dayon, sa dayon ang gika na yung disqualification cases? Dapat, yung lagi na ako, before mag-January. So, dapat this month, December, decision na siya. Kaya imagine nun niyo mo kung mag-decision ang COMELEC January 14 or January 13. Kabalabaya ka ang procedure ani. Pagka-decision sa first division, kaya naman na siya sa first division. Pag-decision ana sa first division, na kay 5 days to file a motion for reconsideration. So 5 days to go up to the COMELEC and bank to get a motion for reconsideration. Now, pag file mo motion for reconsideration, di naman bot ipasabot na ma-decisionan dahil ka na sa COMELEC. Siyempre, it will take them how many days to discuss in bank, kay ang tanang commissioners, maghiskot pa na, mag-debate pa na sila kung unsay decision nila sa DQ case nimo. Then after niya na, dapat musaka pa ka sa Supreme Court. Kung butang na to, decisionan, ibutang na to, decisionan na sa January 10. Kanya, ang printing sa balota, January 15. So sa ato pa, the January 10 mo gawas ang decision. Butang na to, ni andar ning last man standing, i-disqualify sa first division si Mayor Duterte. Simba ko lang, palayo. Disqualified siya this January 10. May 5 days ka to file a motion for reconsideration. So sa ato pa, pag file mo motion for reconsideration, January 15 na. So mag-imprenta na dapat sila og balota. Tama? Kay January 15 man sila mag-printing. Karon kay nag-motion for reconsideration ka, unsay buhaton ka na sa COMELEC? Mag-imprint na sila balota na naas Duterte? Or maghulat sila na, mag-decision o sa ta before one. That's why, yung lagi na ako, dapat, mau lagi na, no? And then, here comes December 21, i-file si Rizalito David o disqualification. Na here comes December 22, naapoy naglain nagfile og disqualification. So, duda na taani na sa no election man ni no L ba ang senaryo nato ani kay kung dili pa pinal basin COMELEC mo nun di ta maka-imprint tag January 15 at February na lang ta. Duda na ta ano mo delikado na kaya ni. So ana ba? So ingon nako para wala nay daghang mo question ana. Decision na lang ninyo before matapos ang December. Okay. Gikan sa mga disqualification cases, Congressman Carlo, himayon sab nato ning pinakaulahing resulta sa mga presidential surveys. Nanguna na sad og balik si Vice President Binay no sa mga surveys, Congressman Carlo. Ang akong pangutana kung unsa ang mga sa tan-aw nimo mga rason nga nagpaluyo ini. Igi-kampanya man siya ni Duterte. Ingon man gud Duterte. Ingon man gud Duterte magbinay ta, magbinay ta. Which is tinuod ba ya? Kay even before that, mga August, September pa, kanang wala pa mag-decision si Mayor Duterte, mudagan ba siya o dili. Kinapangutana naman siya sa media. Kinsa imong kung vocal man siya. Diba? Yung siya na, di kumudagan, ana-ana, yung siya, di kumudagan. Then ang pangutana, siyempre, yung sumpay dito sa pangutana is, okay, so si kinsa imong kung kinsa imong presidente, awa pa ko yung presidente, ana-ana. Pero sa tanaw nimo, kung dili ka mudagan, kinsa makabenepisyo? Iyo man siya Binay.
So dito So kita gyud ang linya niya, Binay, di ba? August, September, ano. Then, diri karon, here comes November, file siya, as substitute siya, as president. Then karon nag-file lang siyang DQ. Siyempre, gipangutana siya, kung ma-DQ ka, so may tabo, good, DQ, para wala ko yung trabahoon, para, very good, DQ, kaya para wala ko yung labad sa ulo. Mahirap ayusin itong bansa ito. Oo. Nya, pangutana, kung ma-DQ ka, paano yan sa mapunta ang boto? Diba? Mayroon po siya, Binay. Or mayroon siya, mayroon mag-DQ ta. Pero kung ma-DQ ko, mag-Binay ko. So sige sa sulti, Binay. Mo na, si Binay karon nang una. Sutoy. So, yun ako, sige lang. Pag kahumanan na, by January, di maging na ma-DQ. Ako, legally speaking, akong kuwan diha is, di ba? Basis na i-DQ si Duterte. So, kung hindi na siya hindi na siya DQ, so, ano yun siya, bona fide na kandidato yun siya, mabawi nato na ang survey sa January. Okay. Dayag man gyud nga gideklara ni Mayor Duterte sa publiko ang iyang suporta kay Binay, no, Congressman Carlo, pananglitan lang ug ma-disqualify gid siya diha sa iyang presidential election. Ang akong pangutana nganong si Binay man usas tanaw nimo nagpaluyo pod nga rason ni Mayor Duterte nganong si Binay pod iyang ginadusot. Actually, I really don't know. Hindi ko alam. Siguro dahil pareho silang mayor, then makakilala naman sila, di ba? So, but nanong abot kung nanong si Binay, siguro, ako lang dili siya mag-po kay the lawyer in him says, Amerikano man na. I mean, dili man na natural. Hindi man Amerikano, but not natural born. Diba? Ang lagi nga sinasabi ni Mayor Duterte, 4 na taon natin pinag-aralan yan sa law school, tapos sabihin mo sa akin na natural born siya. Hindi naman pwede yan, di ba? Yan ang sinasabi ni Mayor Duterte. Now, hindi rin siya pwede mag-Rojas tungkol kay, away naman sila ni Rojas, di ba? Di ba? Gihagit na o sinampalay. Bagay draw. Sinampagay. Draw na lang. Draw na lang, di ba? Sagpaon daw diri. Tamparuso daw dito. So, wala na to. So, moto siguro, tugod na yan, Binay na lang. But I think wala man din siya sinasabi about kay Miriam, di ba? Amigo man sila ni Miriam, pero ewan ko. Siya na lang siguro tanangin mo, Rap. Magmagkita mo. Bueno, mga Sals na mga kaigsunan. Daghan pa kaitag mga pangutanan, no, kalambigit gyapon ni sa survey, mga kandidatura ni Mayor Duterte sa live presidential votes, no. Mag-break ko sa tag-ikaduhang gayan. Alam mo kawa kay mabalik din ta. Kalambuan, Dalatana. Ako din si Adalisa Tampara, 21 years old, taga Villarica, Bapak, City of Samal. Niya ako karon dire kay sa job fair na nibawaan ako sa akong ante din. Niya ako diri para mga apply o naot ko nga maka-focus akong trabaho karong buwan na. Kay medyo na ako ang trabaho karon panahon na. Hinaot ko nga maka-food ako sa akong trabaho nga gi-applyan o buntag pa sa iyo nga nakapang-apply na ko diri. Daghang salamat kang Congressman Carlo Nograles nga gidala niya nga job fair diri nga makatrabaho na ko isip sales lady sa Gaisano Mall diri sa Davao City. Ako si Analisa Tambara na anak ko 80. Madamba. I'm 18 years old. I live in Father Silga Street, Madapo Hills, Davao City, Barangay 8A. Nag-apply kong trabaho diri karon tungod gusto na ko makatabang ko sa akong parents. Gusto ko ako na po yung mga gigante sila o kuan maayo na ilang gitabang sa kuha. Kay gusto na ko matabangan ako akong lola o masuportahan kay tungod niya masimula akong mga parents. Iya gyapon gisuportahan sukad bata pa ko. Dagang salamat sa job fair. Kay gayon ni Congressman Carlo Nograles din sa Palma Hill Elementary School. Tungod ana makatrabaho na ko isip desert sa Anas
Breeders Farm. Ako si Anacel K. P. Madamba, karon anak ko'y K. Ako si Joanny Buon, 22 years old, nagpuyo sa Puan, Davao City. Na ako dilon para mangitag trabaho, para maka-experience na po. So, gusto ko makatabang sa kuang pamilya, then para ano po, makaipon, pwede mag-uwin ko mag-eskwela. Okay ang din sa job fair, organize, dili gugot. Daghang salamat sa job fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa Balmahel Elementary School. Tungod niini, makatrabaho na ko sa associate sa Besano Mall of Davao. Ako si Joanny Buon, karon na anak ko'y Kay. Kalambuan, Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan. Atong kinahimay karon no katong pinakaulahing presidential surveys. Salz imong higayon. Hiskutan po dato di ay Congressman Carlo Gracie Rojas. Kanong dili po ka makaangat kini si Rojas sa mga surveys nga naman ta sa iya ang tanan sama sa makinarya o gabahan. Well, siguro dili malikayan ni Secretary Mar Rojas na ang mga tao hantud karon wala lang gyapon sila malimot, wala lang gyapon nila malimtan to mga bugat nga issue nga kung asa personally involved si Secretary Mar Rojas kay miyembro siya sa kabinete, nahimo siya DILG chief, nahimo po siya DOTC secretary. So, naay mga bugat nga mga issue no na during the time ni President Aquino na apil na diha siyempre unas tanan dili malimtan sa tao ang Yolanda. Namagid siya dito, di ba? Nya kabalo naman taon sa nahitabo during the Yolanda typhoon crisis. Gawa sana siyempre di po na malimtan ang Zamboanga siege. Naapod siya dito, di ba? Dili po malimtan ang Mama Sapano massacre. Naapod siya dito. Then of course, di po nila malimtan ang problema sa MRT na magsigig ka aberya, no? And then Gikan po siya dito. gikan po siya dito. Di po nila malimtan ang traffic sa Metro Manila. Kanunay hantod karon di gina malimtan kay kanunay magid ang traffic ang MRT kanunay pod ampod ang breakdown sa MRT. Apil man po siya dito, no? And then, of course, ang latest, kining tanimbala. Naam po siya dito. So, kini og uban pa mga issues, dali lang kay mahinumduman sa mga tao, dili dayon nila malimtan. So, issue na siya. Ikaduha, si Mar Rojas, Secretary Mar, gaasa po sa endorsement power ni President Aquino. Kay, siyempre, siya gud ang presidente, siya gud ang nagtusok. Yan na. Ang problema is kung tuuhan ba nato ang mga survey, nga matud pa sa mga survey nga ang endorsement power ni President Aquino dunay negative effect. Dili na positive. Ang buti pa sabot, mas kumbaga ang endorsement power ni President Aquino imbis na makatabang, makadaot Mas pahinuon sa kandidato. In other words, mas daghan ang tao ang dili mo boto sa iyang manok kaysa sa mga boboto sa iyang manok. Simply because gi-endorse niya ang iyang manok. Ana. So, na negative effect. Nya, ang problema pag yun, ani, is tungod kay siya ang administration candidate. Dili po niya pwedeng atakihon ang administrasyon. Now, with the remaining 5 months to go before election, sahid magyuta na magyud mo gawas ng mga issue diha na ay kapalpakan or na ay whatever, no? Na mahitabo, takabalo. But whatever it is, si Secretary Rojas, kay siya man ang admin candidate, dili niya pwedeng atakihon ng administrasyon. Samtang ang ubang mga nagdagan pagkapangulo, magsigig atake sa administrasyon. Siya ang sigig sagang, siya ang sigig depensa. Diba? So, mao na ang problema, and then moingon ka nga daghang kwarta, daghang makinarya,
So, tinuod na. Sige na to makitaan sa TV, ang iyang mga ads. Sige na to makita ang mga propaganda, mga poster sa Facebook, social media, pero na to makitaan. Unsay reaction sa tao? Ngayon naman ang tao, kwarta man nato to. Kwarta man na sa gobyerno, ilang ginagamit. Daghan mga advertisement, pero kwarta man na sa gobyerno. So, the more sila mag-advertise, the more ang mga tao mo yun, gigasto na sa dangatong kwarta ani. Diba? So, mo nang bihado kayo. And kita na to ang effect, no? So, ang analysis na ko, mao na siya ang may tabo. Congressman Carlo Grales, matudi mo nga manguna og balik sa survey si Mayor Rodi Duterte karong Enero. Unsa pud ang imong gibasihan sa imong pamahay, Congressman Carlo? Kaya ako, nagtuugid ko nga by January, pinal na ang decision sa COMELEC nga dili i-disqualify si Duterte. No? So sa ato pa, qualified siya. I-dismiss sa COMELEC, kung ako, as a lawyer, speaking as a lawyer, kay way basihan, no basis man yun ang mga DQ cases na gi-file against kay Mayor Duterte. So dapat by January, dismiss na sa tanan. Masulod na si Mayor Duterte ang iyang ngalan dito sa balota by January 15, mag-desisyon ng COMELEC. So, sa ato pa, wala na isagabal, wala na ibabag. No, kay karon ang question mark man good is pwede ba siya? Kaya na yung mga DQ cases, di ba? So pwede ba siya? Kandidato ba siya? Basin mo niya. Mulantad mi na mag-30 niya pag-abot, i-disqualify lang niya sa COMELEC. Pareha sa nitabok ang Grace Poe, di ba? So katong mga lideres, mga kongresista, mga local government officials na nilantad na sa ilang suporta para kay Grace Poe karon kaya na-disqualify ang ilang kandidato, karon medyo nalanganin sila karon, asa sila mga tuani, di na sila makabalik kay, di na sila makabinay, di na sila maka-Rojas, di na sila maka-Duterte, kay sunog na. And kana, presko pa kayo, bago lang na siya nahitabo. So, hilabi na karon kining ang ginapang-recruit na mo, po, basi maparehas miya atong mga kaubanan nato na nasunog kay Grace Poe, basang-basa na. So, alanganin po sila. Pero kung by January, ma-dismiss na itong DQ cases against kay Duterte, diha na, pwede na silang gawas karon, pwede na sila. So, even ang mga supporters, po, inahulat na lang nila ang DQ case, pero pag mahumana na siya, pwede na magratsada, pwede na po mo arangkada. So, akong tanawa na, is the reason why dili pa kaayo mo sirit si Mayor Duterte is because of that DQ. Pero nawala na yung DQ, sirit na siya. Okay. Kung pangutanon ka og tulo ka pinaka-importanting butang angay hinumduman ni Mayor Duterte nining panahon sa kampanya, Congressman Carlo, unsa pugka ning tulo ka mga butang? Lisod kaya na, Ralph, because ako, mas magulang pa na si Mayor Duterte sa kampanya, mas magulang pa na ako sa politika. Ako, kinsa lamang ko, di ba, na muhatag og advice para kaniya. Ako, di ko mahatag og advice para kay Mayor Duterte. Kabalo na siya kung unsa yang dapat buhaton. Ang ako lang siguro, kung naaman ko ika-advise niya, ako lang pwedeng isulti is follow your instincts. Ana lang. Kabalo na siya kung sa'y kinahanglan niyang buhaton, kabalo na siya kung sa'y dapat niyang buhaton, angay niyang buhaton para mudaog siya. As I said, mas magulang pa na nato sa politika, sa kampanya, sa tanan-tanan. So, ana na lang, just follow your instincts. Okay. At ito sa pipila ka pangutana sa atong mga kabarangay, Congressman Carlo, ang ilang unang pangutana diri kung tinuod ba daw nga ikaw mo ay naghanay no sa meeting tali kang Mayor Duterte o kang Speaker Belmonte. Yes. Tungod kay that time nagkainit naman ang bangi, ang away na magtamparuson, sampalon, magpinusilay na, magsinumbagay na ang duha ka bugat nga mga pangalan sa politiko, Rodi Duterte and Rojas, nagkabugat o nagkainit ng issue. Mao nang timingan na katulagi si Speaker Belmonte kay siya man daw kuno ang campaign manager ni Rojas. Di gikuan na to, gi-invite na to with a sit-down meeting kay Mayor Duterte. Timing lang sab,
Kay ako may natasan ni Mayor Rudy ng mga recruit lagi sa House of Representatives. Siyempre, akong giuna, kining akong partido, ang National Unity Party. So, sila nga akong giuna na makigisit down kay Mayor Duterte, kining akong political party. And it just so happens na ang among honorary chairman sa NUP is si Speaker Belmonte. Okay. So, mao na siya. So, iset up na ko, na atong mga kongresista, mga kauban nato sa NUP, naapod si Speaker Belmonte dito, invite nato si Mayor Rudy Duterte as our guest of honor, and dito, ipresenta niya ang iyang plataforma, di gobyerno, ipresenta niya kung sa plano niya, kung mamahimo siyang presidente, pangulo, naisgutan gamay itong bangi ug away nila ni Marojas, and tungod ato na pabugnaw nato ang duha ka kampo, at least napabugnaw nato ang mga kandidato gamay, and at the same time nakakumbinsi po siya sa akong mga kaubanan, basin si Speaker Belmonte nakumbinsi sad. Ambak na siya Duterte. Ibili na niya si Marojas, yan ang tiwalag na siguro sila ni Marojas, wata kabalo. Basin in a few weeks to come, by Break na January, sila. basin mag-break na sila, magbulag na silang duha, niya basin mag-Duterte na si Belmonte, wata kabalo. Bitaw. No? Ilabi na kung sirit na sa survey si Mayor Duterte, basin si Belmonte, imbis na campaign manager ni Mar, mamahimo na siyang campaign manager ni Rudy. Mawad ang tagtrabaho ani. Kung naging ang sales nga pila may palad sa unggoy ko, duhar mangyapon. Yeah, kay survivor man na si Belmonte, siyempre. Of course. Kung medyo kita niya na yung manok, wala na ikuan, unya nailaing manok na may opening, makasulod siya. Basin gusto siya, diri na siya mag